Hello guys, kumusta kayo? Nandito naman ulit tayo para magturo sa inyo ng mga math theories, principles, and solutions dito sa Math Lahat. At sa video ito ay pag-uusapan natin uli yung factoring of polynomials. Ito ay yung pang-limang video, pang-limang solution na ituturo ko sa YouTube channel na ito. Yung apat na nauna ay bahala na kayong mag-search noon tungkol yun sa common factor, sa difference of two squares, perfect square trinomial, at yung isa ay bahala na kayong maghanap noon sa YouTube channel. Pero meron tayo noon. Ngayon, punta tayo dito sa ating topic, factoring of trinomials. Kung matatandaan nyo guys, dun sa multiplication of polynomials, meron akong tinuro sa inyo na ganitong form. Yan. Ax plus b times cx plus d is equal to this. Ganito ang forma niya. AC x squared plus the quantity AD plus BC multiplied by x plus BD. Ito yung multiplication of polynomials. Ang ginagawa dyan guys ay yung distributive law na minamultiply ito. Yan. Kaya nagkaroon siya ng AC x squared ito. Then, ito naman ay AXD. Okay? Tapos ito, BCX. Tapos itong panghuli ay BD. Okay, ito yan, panghuli. Itong AD plus BC, nakuha yan dito sa AX times D at B times CX. Sinimplify lang, kaya nagkaroon ng ganito. So dito, babalik rin lang natin yung equation, di ba? So yung equation sa itaas, nito. Okay. Pag binaliktad mo yan, ito na yung problem. At ito na yung factored, yung answer, ax plus b times cx plus d. So, ganun lang yan guys. So, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, meron tayong 15x squared plus 7x minus 2. So, itong 15 dito class, ito yung a times c. At ito namang ad plus bc dito, ito naman yung 7. At yung BD is equal to 2. So, magta-trial and error ka dyan. Hanapin mo yung mga value ng A, B, C, at D. So, pwede ka maglagay dito ng A, D, B, at saka C. Okay. Pinagtabi natin yung AD saka BC kasi i-multiply natin yan. Tapos i-add natin. So, halimbawa, yung factor ng 15 ay 3 and 5, di ba? So, 3 times 5, A times C. Yan, A and C is equal to 15. So, pwede ka rin maghanap ng factor ng 2. Ang technique kasi guys, ito mo ng factor ng nasa unahan at saka yung nasa huli. So, kung yung 2, pwede ka maggawa dyan ng 2 and negative 1 kasi negative 2 siya. So, pwede siyang 2 and negative 1. Then, ang gagawin nito guys ay i-multiply mo para makuha natin yung AD. Multiply mo siya. 3 times 2 is equal to 6. At yun namang BC, negative 1 times 5 is equal to negative 5. Then, i-add mo yan. Okay? Pag in-add mo siya, so ang kalalabasan niya ay, itong dalawa, kalalabasan niya ay positive 1. So, mali, di ba guys? Kasi ang hanap natin ay positive 7. 6 minus 5 is equal to 1. So, pwede ka ulit mag-try ng 5. Ang A mo ay 5. So, balik natin dito naman yung 3. At pwede sabihin natin dito ay 2. Yung D ay 2. At ito ay negative 1. So, binaliktad lang natin yung 5 and 3 para makita natin. So, ito ulit yung A, D, ito yung B, at ito yung C. Okay. So, multiply again. 5 times 2 is 10. Negative 1 times 3 is negative 3. So, pag inad mo yung class ay 7. So, yun. Nakuha mo na yung positive 7 na ito.
So, ang answer yan dito ay ilalagay mo na siya at this form. So, ano yung A? 5x plus ano yung B? Negative 1. So, instead na positive, gagawin natin siyang negative 1. Then, parenthesis, times C, 3x plus ano yung D? 2. So, yun guys, ang answer dyan. 5x minus 1 times 3x plus 2. At kung gusto mong i-check ang answer ay gumawa ka lang uli ng multiplication. Multiply mo to by distributive law. Yan muna, di ba? 5 times 3 is 15x squared. Then, ito naman sunod ay 5x times 2 is positive 10x. At ito namang isa ay minus 3x and minus 2. So, kung makikita nyo, that is 15x squared. 10 minus 3 is 7 plus 7x minus 2. So, ganun yan guys ginagawa. So, I hope naintindihan nyo yan. Halimbawa, gawa pa tayo ng isang example. Halimbawa, ang papaktorin mo ay 9x squared plus 25x plus 16. So, gaya ng dati, gagawa ka dito ng A, D, C, at B. So, yung AC mo, ito, isulat mo dito, di ba? So, halimbawa, ang factor mo ng AC ay, ang AC mo ay is equal to 9, so dapat pwede siyang 3, and 3, di ba? Pwede siyang 3 and 3. At ito namang D, yung factor na ito, yung BD, is equal to 16, pwede siyang 4 and 4. So, pag ito guys ay lahat positive, dapat, assume ka dito, dapat lahat din siya positive. Walang negative dyan. So, this is 3 times 4 is equal to 12, and another 3 times 4 is equal to 12. So, pag inad natin siya, di ba, minultiply, pagka-multiply, inad. So, that is equal to 24. So, mali. Okay, mali guys. Kailangan natin ay 25x squared. So, try ulit tayo. A, D, C, and B. So, halimbawa, i-try naman natin ay 9. 9. Dito, factor ng 9 is 9 and 1. Di ba? A and C, 9 and 1. At ito namang 16 ay 16 in 1 din. So, dito ay 1. Dito ay 16, di ba? B times D is equal to 16. So, D is 1, B is 16. Pag minultiply natin to guys, this is equal to 9, and this is equal to 16. So, pag inad natin ay magiging siyang 25. So, tama. So, ang answer dito guys ay A is 9. Ang A natin dito is 9, di ba? Ito, A is equal to 9. So, 9x. Ang B natin ay 16 multiplied by Cx. Ang C ay 1, so x plus ang D ay is equal to 1 also. So, ganyan. So, 9x plus 16 times x plus 1. Ito yung guys ang answer. Kung gusto mo na naman itong i-check, ay you do the distributive. So, i-distribute mo lang siya. Ito, multiply mo dito, multiply mo dyan, multiply mo dito, and multiply mo dyan. Ang answer niyan guys ay ito, 9x squared plus 25x plus 16. Guys, meron ditong, ituturo ako sa inyong technique. Di ba ang pinag-aralan natin ay ito? Di ba? Yung x lang yung variable niya, x. Ito ay mga constant, A, B, C, D, mga constant. So, pero dito sa iba guys, sa iba nitong line. So, makikita niyo dito, meron siyang y, di ba? Meron siya ditong y. So, hindi na siya ax plus b. Ang ginawa natin dito ay ax plus by, cx plus dy. Kaya meron na din siya ditong, instead of x, meron siya ditong y. At instead of bd lang, di ba dito bd lang siya, meron na siya dito yung y squared.
Parehas lang guys ang technique dyan. Nilagyan lang siya ng y. Halimbawa dyan guys ay meron kang ganito. 2x squared minus 7xy plus 3y squared. So, ganun. Kung alisin mo yung y and ditong y squared ito ay 2x squared minus 7 plus 3 lang siya. 7x plus 3. Or, yung isa nating sinolve kanina yung 15x squared plus 7x minus 2. Diba? Meron tayo dyan. So, pwede natin siyang gawing 15x squared plus 7xy minus 2y squared. So, ganito na guys yung forma niya. Diba? May y squared siya. Instead na 2 lang, yung BD. May y na din siya dito. Instead na x lang. Okay. So, ang answer dyan guys ay dapat ganito na form. ax plus by times cx plus dy. Kung babalikan natin yung problem natin kanina na may 15, ito, kung babalikan natin ito, di ba? So, ang mangyayari dito ay parehas lang guys ang solution. Yung ginawa ko dito, kung nakita yun, yung ginawa ko dito sa banda dito, para hindi na tayo, itong ginawa ko dito sa banda dito, yun din ang gagawin nyo dito kahit palagyan natin yan ng y. So, halimbawa guys, isulat ko uli, 15x squared plus 7xy, di ba? Minus 2y squared. Ang answer diyan guys ay parehas pa rin dito. Lalagyan mo lang dito ng y. Kasi meron na siya doon na y dito at meron din siya ditong y. So, instead na 5x minus 1, ang answer mo diyan guys ay 5x minus 1 times y. Y siya. Times 3x plus 2y. Instead na 2 lang, may y na siya. So, 5x minus y, 3x plus y ang answer mo dyan guys. Dahil dinagdagan lang natin ng y. Kung babalik tayo dun, so ito yung guys, diba? Dinagdagan lang natin. Kasi nga, kailangan na siyang siyang 5x minus y. So, bakit instead na 1 ay y na siya? Kasi meron siya ditong y guys, dito. Yan. Dapat negative 1 lang siya dahil may y siya, yung y. Then, 3x plus 2. Instead na d is equal to 2, di ba? Ang d natin ay equal to 2. So, may lagay na siya dyan ng y. So, ang ibig ko sabihin dito guys, maaaring magkaiba yung variable, pero yung solution ay parehas lang dun sa tinuro ko sa inyo sa pagpapaktor ng ganito. So, practice na lang kayo at matututo rin kayo, masasanay rin kayo sa ganito. So, yun muna guys sa factoring of polynomials. Kung meron kayong katanungan ay post nyo na lang dun sa page. Salamat!